lalaki. Kapatid, magtatanong ako sa kanya patungkol sa rebulto. Ayaw magpatanong. Magandang araw mga kaibigan. Kamakailan lang ay naging balita ang mga pangyayari na gaganap sa Sinulog Festival kung saan ang mga protestante ay walang pakundangan upang bastusin ang naturang programa, upang sila ay manggulo. Gayong kapag sila nilalapitan ay pinapatulan, pinalilitaw pa na tayo ang nanggugulo. Gayong sila ay nasa gitna ng ating selebrasyon. Ngayon, itong mga nakaraang araw sa Sinulog Celebration sa Cebu, naengkwentro ng mga protestante doon itong si Brother Aljan Bagatnan. Sapagkat hindi talaga matanggap ng mga protestante na tuwing araw ng sinulog, nakikita nila na parang walang bunga ang kanilang paghihirap. Malaki ang kanilang pagtitiwala na sa kanilang pangangaral marami ng Katoliko ang nagsipaglayasan. Pero pag dumating ang Sinulog Festival, nakikita na parang walang nangyari, na parang walang naakay. Kaya walang tigil sa panggugulo sa ating programa. Ngayon, ating panoorin kung ano ang nangyari sa pagitan niya ng isang protestant preacher na ito, na ito ay nakaharap natin ni J. Carlo Badinas. Ngayon, ito naman yung nakaharap naman ngayon ni Aljan Bagatnan. Panoorin natin. O larawan sa bisan magtatanong po tayo kay Kuya, sa no? langit o sini sa yuta. Ginagamit niya po yung mga Exodus 20 verse 4, Deuteronomy 5:8. Ngayon magtanong po tayo kay Kuya. Kuya, magtatanong muna ako, Kuya. Dili na dapat mabuhat ang larawan niya. O dinhi sa Ngayon na. yuta. Ngayon na. Bakit? Kasi sa yuta. Selebrasyon to namin. Ang pagyukbo sa bisan Selebrasyon to namin, mga kapatid, no? Selebrasyon to natin. Kaya magtatanong tayo kay Kuya kung napag-aralan niyo ba talagang Biblia. O abudhuan ako. Bro, magtatanong muna ako. Kapatid, pasalamat tayo dahil nakapunta po tayo dito, no? Ngayon, He is a jealous God. ang tanong, napag-aralan niyo ba talaga sa binabasa niya? Ang imong asawa magkiksex sa Magtatanong ako, lahi, Kuya. gabana o lalaki. Kapatid, magtatanong ako sa kanya patungkol sa rebulto. Ayaw magpatanong. Nga ikaw, makasabot. So, sino kaya dito sa Ginoo ang pagsimba ang nasa tama at mali? Patanong ako sa sinabi mo. Nga Kaya, kaliwatan. Apan ang nahigugman na ako o nagtuman sa akong mga sugo, Kapatid, higugman ko hangtod sa ayaw magtanong. So, naka-video din po sa atin. Kita ni mo ba? Hindi, magtatanong ako. Sinungan na sa Diyos, ang mga tao nga wala Patanong. higugman niya, kay mas Patanong. higugman nila, Patanong ang ako. rebulto, kaysa Patanong. sa iyahang kabuhi nga Diyos. Patanong ako. Pero ang Patanong mga ako, tao patanong. daw, nga nahigugman siya, nagatuman sa iyahang So, mga panahon. kapatid, ayaw Hallelujah. magpatanong. Iya gayo panalanginan. So, ito, patanong. Meron akong tanong sa iyo. Ang batanong muna ako. Meron akong tanong sa iyo. Kano sige ba? saan ka magbago? Hindi. Kano saan ka mabiyas sa masala? Kano puno lang kasi mo So, ito kapatid, ayaw magpatanong. Patanong. So, believe in the Lord Jesus Christ, guys. Turn to Him. Patanong. Mga kapatid, ayaw magpatanong. Guys, So, ibig sabihin, mo. natatakot malaman ang Ay, dili katotohanan. gusto sa Ginoo nga may impierno ka. Patanong. Ang katotohanan, Patanong. guys, at tinuod, Malalaman mo guys, yung katotohanan pag tinanggap mo yung tanong ko. Patanong, oy. Patanong. You need to repent of your sin. Patanong ako, You patanong. need to trust Balik tayo Jesus sa rebulto. Christ Balik tayo sa rebulto. before it's too late. Balik tayo sa rebulto. Patanong ako. Sagutin mo. Patanong ako. Ibigay mo sa akin yan, patanong ako. So mga kapatid, nandito po tayo ngayon, no? May tanong ako ka Kuya, kasi kanina ko pa narinig, yung sinasabi niya, Exodus chapter verse 4. Ngayon ang tanong ko, okay, chapter 20, verse 3 to 4. To 5 na lang, diretso lang tayo Ngayon ang tanong ko, napag-aralan mo bang mabuti ang binabasa mo? Of course. Tanong. Obviously, of course. Obviously, of course, yun po yung sagot niya. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, ano ang original text ng Hebro? Pisil o chilim ang pinagbabawal? Okay. What does that have to do with you going to hell? Sagutin niya ang tanong ko. Kasi sabi niya, napag-aralan niya. Oh, dadagdagan kita. Dadagdagan ko yung sinasabi mo. Deuteronomy 5:8. Ngayon, napag-aralan mo ba yan? Anong pinagbabawal doon? Diyos-Diyosan o rebulto?
Okay, klaruhon na to ni Kung. Hindi, sagot. Okay? Diyos, ano Rivolto? Ang pinaka-importante sa Hey, sagot. kinahanglan ka Sagot. magbago. You are full of Sagot, new sagot, knowledge, sagot, but you are not sagot, saying sagot, you are still sagot, lost. sagot, sagot. Dali! Hindi, sagot. Hindi, Si Manny sagot. Prutas, sa usa ka tao. So, isa po kong Catholic faith defender, obligasyon ko pong dipinsahan ng Katoliko. Sagutin mo yung tanong ko. So guys, Sagot. we need to turn from Sagot. our sin and turn to Jesus Sagot. Christ. Sagot. My answer, Kuya, is Game. you're trying to justify your sin. Ang You're tanong ko trying mali. to justify. So, narinig niyo yung tanong ko ha? Narinig niyo yung tanong ko. Sagutin mo yung tanong ko, oy. Sagutin mo. Sagutin mo. Sugot kilo sa pagsimba ni mo Oy. sa ibulto. Paano kung may mababasa ako sa'yo? Hey, Senyor! Hey, Senyor! Hey, Senyor! Hey, Senyor! Paano kung may mababasa ako sa'yo na mismo ang Diyos nagpagawa ng revolto? Aalis ka dito! Yung tanong in Jesus' name. Nagsasabi ka ng in Jesus' name, pero hindi mo tinatanggap ang batang Kristo. Sagutin mo yung tanong ko. Sagutin mo yung tanong ko. Sagot, oy. Hello po, mga kapatid, no? Ha? Nakita natin. Ano po? Wala, revolto. Balik sa revolto. Balik sa revolto, oy. Balik sa revolto. Balik sa revolto, balik. Balik sa revolto. Balik sa revolto. Sabi niya, hinasimba ta ang revolto. Tanong. Tanong, tanong. Patanong. Oy. Patanong. Patanong. Patanong ako, oy. Patanong. Kuya, patanong. Kuya. Kaya man mismo ang naghatag. Hello po mga kapatid, no? Shoutout po kay Reverend Father Darwin Gitiano. Kasi ang ginawa siya na ginahanglan ng bisan Sagot. unsa. Oy, sagutin mo yung tanong ko. Daw sa templo, Sagutin mo pagbinuhat ng lamang tama ang sa sagot tao. ko. So kita guys, Sagutin mo, kita oy. nga makasabot Sagutin mo. nga kita mismo sagutin mo yung tanong ko. Espiritu sa Ginoo. Hadlo kayo. God himself Hadlo kayo kapatid. led sa So, atong ibig mga sabihin, Kasi hindi, ito. Ang reason Patanong, why patanong. Isang Katoliko, Sus, wala. Wala. Ay, kusog yung paputan ng gold, kusog yung pagbabasa. Judgmental! 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 Balik sa revolto! Balik kay Senyor Santo Niño! Hindi! Balik! Hindi ako nagsamok-samok! Read the Bible. Okasyon namin to! Believe in Jesus Christ. Okasyon namin to! Oy! Oy! Paligid sa Okasyon Jesus. namin to! Oy! Sagot sa tanong! Sagot sa tanong! Walay laing Sagot sa tanong. kinabuhi. Sagot sa tanong! Sagot sa tanong! Sagot sa tanong. Paligid sa Jesus. Sagot sa tanong, oy! Sagot sa tanong. Time, guys. Bro! Bro! Kailan Relax! quality riyan? Relax now! Gugma ang pahidulo to! Kapag wala, dangin na inyong mga sala. So, balik sa tanong, oy! Come on, nasa Ay. inyo. Gusto mo ma-imperno? Nasa inyo. Tanong! Sa akin yung... Bigay mo sa akin yan! Tanong lang ako! Magtatanong ako! Ay, sagutin mo yung tanong ko! Ay, sagutin mo yung tanong ko! Sagutin mo ang tanong ko, mga kapatid! Ayaw sagutin! Sagutin mo yung tanong ko! Sagutin mo, oy! Sagutin mo yung tanong ko! Sagutin mo yung tanong ko! Wala pa rin ang sagot! Sagutin mo tanong ko. Ano? Kailan man ka mag-repent? Lagi ako nagre-repent! God does not Please. accept your prayer. Hindi, gamitin mo yung ano mo, gamitin mo yan. Gamitin mo yan, gamitin mo. Hindi, gamitin mo yan. Gamitin mo to, gamitin mo. So repent everybody. Oy. Believe in Jesus Christ. Patanong. Don't waste your Hindi, time. hindi ako nag-ano ng oras ko dito. Ang sagot sa tanong ko, bro. Ang sagot is Sagot. you need Jesus Christ. Sagot sa tanong ko, Ang bro. sagot is that you will Yo, not saan have pinagbabawal eternal ang life revolto, bro? unless you Pre, repent hindi, and okasyon believe the namin to, gospel. bro. Okasyon namin. Okasyon namin to. Read the Bible, everybody. Binabastos Do not mo. forget God. Ngayon, tinatanong kita, Follow ayaw mong Jesus sagutin. Christ before Hindi, it's too late. sagutin mo. Diligid gusto Sagutin mo, ang bro. ginagawa, may impyerno kasi mo siya Bro, tagay. sagutin mo yung tanong ko. Okasyon namin to, binastos mo. Ngayon magtatanong ako sa'yo, ayaw mong sagutin. Hindi, sagutin yung tanong ko. Sa kinabuhi Bro, nga usa ka tinunggo. Sagutin mo yung tanong ko. Tubangan sa Ginoo. Sagutin mo yung tanong ko, bro. Bro, Time will come for you, Cebu. sagutin mo yung tanong ko, bro. I Bro, hope kining lalaki din nga nagsipapansin. hindi, wag ko papansin. Pinadipinsahan ko akong simbahan. Yeah, Sagutin your mo yung tanong church ko. cannot save you. No, Your church cannot transform you. pahiram ako yan. Dali, Oh no. isa lang, pahiram ako. Nawa, simbahan mo Sa- puno.
Unos Kapatid, mga ayaw kong karol, pahiramin, no? Unos kawatan, Pahiramin unos mo, mga tulisan. Ano bro? Isa lang, isa lang. Please. Kinsa man imong giilad. Isa lang ba? Imong kaugalingon Please, ra. please, isa lang, isa lang. Repent of your Isa lang. wickedness. Na, sagutin mo Believe tanong in ko. Oy, Jesus Christ Oy. before it's too late. patanong ako. Bro, patanong ako, bro. Your question, you should ask it to God. Wala mo, hindi mo Ask sinagot. God and read the Bible Oy. so that God will Hindi. answer you. Hindi. Oh, Hindi, okay. bro. Study the Bro, Bible, get to hindi, know Jesus pinapaghiraan lang ko. Christ. Ikaw yung hindi nag-aral, hindi mo sagot yung tanong ko. Oh, no. Hindi. You're Hindi, bro. full of sin. Yes, follow Jesus. Tama. Oh, yeah, Sundin mo tama. si Jesus. Follow Jesus, Hindi, not bro. Satan. Kung sundin mo si But as of Jesus, now, you're pahiram ako following yan. the devil. Pahiram ako. So, ayun ka, Batid. Guys, never mind, never mind. Ang layo na po ng Jesus lilakad na namin. sa inyo, ha? Hindi niya pa rin Siya nasagot ang ang tanong Diyos natin. sa inyo, ha? Kaya, again, Ila-ilaha siya sa inyo. Katoliko pa rin hanggang sa wakas. Bakit? Hindi pa rin nila sasagot ang mga tanong na tinatanong Read the natin sa Bible, kanila. everybody. To God be the glory. This guy. Mga kapatid, sa Diyos po ang magpupuri at kadakilaan kailanman. God bless. Ayan mga kaibigan, napanood naman ninyo kung gaano kabastos yung protestanteng born again na pumasok sa ating Sinulog Festival. Ngayon yung kanilang programa, pag ating pasukin, galit na galit. Pag yung ating celebration, papasukin nila, talagang masasabi ko talaga na pawalang hiya ano yung ginawa nung born again na yun eh. Celebration ng Katoliko, pinapasok ng gugulo. Kasi nasasaktan na nakikita nila sa kanilang mga mata na tila wala silang naaakay sa kanilang simbahan. Naaakay nila, nasa kalingkingan lang yun ng buong Katoliko. At ito mga kaibigan, hindi lang yun ang nanggugulo, meron pang iba. At sa pagkakataong ito, atin ang panuorin yung tinalaki ni Brother Wendell patungkol sa mga nanggugulo sa Sinulog Festival. Narito. Nag-viral talaga itong nangyari na sinabi sa kumakalat na video, nanggugulo daw ang grupo nitong mga born again. Alam naman natin na ang Sinulog Festival, ang Fiesta ni Señor Santo Niño ay isa sa mga malaking pagdiriwang, lalo na sa Cebu, di ba? Pero grabe, sa kasagsagan ng kapistahan, itong grupo ng born again, bit-bit yung megapon, binanatan talaga ang pananampalatayang Katoliko. At makita natin yung mga ordinaryong miyembro ng Katoliko na kung wala ka talagang malalim na kaalaman sa pananampalataya ng simbahang Katoliko, hanggang sa pagsisigaw na lang. Oh. Pero siguro yung mga kasama nating CFD, lalo na dyan sa Cebu, busy dahil piyesta, di nakita itong ginawa ng mga born again. Tuyain na yawa daw mano. Tuyain na yawa. Sabi niya. Tuyain na demonyo. Oh, iyon ang sigaw ng pastora. Iyon kadalasan ang gawin, lalo na sa mga Katoliko na di talaga lubos alam yung malalim na pagdiriwang natin. Lalo na pag wala kayong masagot, no?
eto, sa kasagsagan ng kapistahan, kumilos din ang mga siktang born again. So mapansin ninyo, kahit ano o mano ang gawin ninyong pagsayaw sa sinulog, no? Kahit ano ang gagawin ninyong pagsayaw sa sinulog, no? Yan, sabi nitong isang pastora ng born again, mga kapatid, yun o mano'y labag sa kasulatan. Pero ang tanong, naging pastora siya, alam kaya niya na sa lumang tipan, ito sa ikalawang Samuel, 2 Samuel chapter 6 verses 14 up to 16, mabasa nating si Propeta David ay sumasayaw. Asan? Sa harap ng Ark of the Lord na ito'y may mga larawan ng kerubin. O sumasayaw siya. So kung bawal ang pagsayaw sa harap ng may larawan, di ba nila napansin? Di ba nila nakita? Kung ang kanilang pinagbatayan ay Bible alone. Si Panginoong Hesukristo daw, sabi niya, nagpakamatay para sa ating kasalanan. Wala naman tayong problema na ang ating Panginoong Hesukristo ay nagpakamatay para talaga sa pagligtas natin sa ating kasalanan, di ba? Pero sa ating mga kapatid, mga Katoliko na nagsisigawan dito, nagsisigawan sila, Pet Senyor, Pet Senyor. Grabe, makita natin ang pagsisigawan nila. Pero ito'y isa ding paalala sa atin bilang mga Katoliko. Kapag masalubong natin ang ganitong ore na paninira at atake sa ating pananampalataya, at kung wala tayong sapat at malalim na kaalaman upang maipagtanggol ang ating paniniwala, madalas nauuwi lamang ito sa sigawan at emosyonal na komprontasyon. Di ba? Kaya napakahalaga mga kapatid na isabuhay natin ang paalala ni San Pablo sa mga taga-Efeso Kapitulo 6, versikulo 16. Anong sabi niya? Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya. Ano daw? Taglayin natin ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nangagninigas na suligi ng masama. O kaya dapat dala-dala natin ang kalasag ng ating pananampalataya. Sa Canon 229, lay people have the duty and the right to acquire the knowledge of Christian teachings so that they may be able to live according to these teachings, to proclaim it, and if necessary, to defend it. May necessity ba na talagang idepensa natin ang ating pananampalataya sa pag-usbong at paglitaw nitong iba't ibang mga sekta na tatag lamang ng tao? Yes. Acts and Decrees of Second Plenary Council of the Philippines, pahina 80-81, paragraph 222. We must today be willing and able to defend our teachings in public fora. And we need to equip the faithful so that they can defend their faith. At may karugtong yan, parish priest must encourage and support the training of the lay Catholic faith defenders. Napakalinaw yan mga kapatid. At alam nyo ba na itong inaatake nila, binanata nila na Senyor Santo Niño, na ang sabi nila, wala yan sa Biblia. Inosente ba sila? Talaga?
nang sinabi nilang wala yan sa Biblia o kaya'y ignorante? Inosente o ignorante or all of the above? Bakit? Di ba nila alam na ang salitang Santo Niño na isinigaw nilang wala yan sa Biblia? Spanish language yan na ang ibig sabihin, banal na bata, Santo Niño, Holy Child. At kung sisilipin natin ang Lucas Kapitulo 1:35 sa Biblia de las Americas, Spanish ito mga kapatid, ito ang mabasa natin. Respondiendo el ángel de Dios el Espíritu Santo vendrá sobre ti, e el poder del Antísimo ti cobrera con su sombra. Por eso el Santo Niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Oh. Asan yun nagsabi na ang salitang Santo Niño di daw mabasa sa Biblia? Imagination lang ninyo yan. Ang Santo Niño ay very biblical. Yon ay Spanish language. At maliban dyan sa ating pagdiwang, kasamang inalala natin mga kapatid, yung pagdating ng Kristyanismo sa Pilipinas na dala ng mga Espanyol. At alam ba ninyo na sa Biblia mismo at sa kasaysayan, makita natin ang kaugnayan sa simbahang Katoliko na nagmula mismo sa mga apostol na ito'y itinatag ng ating Panginoong Hesus. Bakit? Tingnan niyo ang mabasa sa Roma Kapitulo 15:24. Ito po ang mabasa natin mga kapatid. Kapag ako ay nakapunta sa Espanya, pupunta ako sa inyo sapagkat inaasahan kong makita kayo sa aking paglalakbay at matulungan ninyo ako sa patuloy kong paglalakbay. Ito ay pagkatapos na magkaroon ako ng kasiyahan sa ating pagsama-sama. Yun ang sabi ni San Pablo. Tanong, dahil mabasa natin sa Roma Kapitulo 15, versikulo 24, na si San Pablo ay nagsulat, pupunta, ang mabasa diyan, pupunta siya sa Espanya. Tanong, nakarating nga ba siya sa Espanya? Nakapunta nga ba siya sa Espanya? Yes, nakapunta siya sa Espanya. At ito ang mabasa natin sa kasaysayan, itong aklat ni Ernesto Fraile Bunasi sa pahina 178. Ito po ang mabasa natin mga kapatid. So, nakarating siya. Asan? Sa Espanya. Kaya, anong kaugnayan dito kung si San Pablo'y nakarating sa Espanya? Ibig sabihin, kung sisilipin natin ang kasaysayan, yung Espanyol na mga Espanyol na nagdala sa Kristyanismo galing sa Espanya, may kaugnayan pala sa apostolic origin na nasa Biblia sa Roma 15:24. At kaya kung sisilipin natin ang World History, Philippine Edition, pahina 178, ito mabasa natin, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. So, napansin nyo mga kapatid, kasaysayan mismo nagpatunay na ang Iglesia Katolika na kanilang binanatan, ito pala ang iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Pero, alam nyo, may problema diyan dahil pinatunayan sa kasaysayan na ang simbahan Katoliko ang tunay na tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya, merong ilang born again, merong Seventh-day Adventist at iba pa na sabi nila, kami, Katoliko kami dahil ang salitang Katoliko, universal. Ngunit,
hindi Roman Catholic. Katoliko lang kami, hindi Roman Catholic. Pero kung tignan natin ang kasaysayan, alam nyo ba? Sa aklat na Reader's Digest Illustrated Dictionary of Essential Knowledge, page 96, maraming salamat ni kapatid Eric Romero, researcher ng National. Ito, anong mabasa diyan? Dahil inaangkin nila ang Catholic. Catholic Church, shorter name for the Roman Catholic Church. Asan ngayong sinabi nila na kami, Katoliko din kami, pero hindi Roman? Bistado sila, di ba? Okay, tuloy natin mga kapatid. Binanatan kasi dito ng pastora, na maraming mga lasinggo, naglalasing sa simbahang Katoliko. Binanatan dito. Si Wano ito, pero may sa nakaabot pa ito sila ng gabi, no? May Tagalog na nagsalita, pero di malinaw yung pahayag. So sa kasagsagan ito ng prosesyon, kaya daming mga Katoliko na nag-attend, yun, nagsisigawan sila ng Pet Senior habang inaatake ng pastora ang pananampalatayang Katoliko kaugnay sa Santo Niño, Sacred Images at yung mga mga lasinggo umano sa simbahang Katoliko, yung mga gumagawa ng mga kasalanan. Wala pa makakibutang na biyan si Obama. Kailan ako nimo? Kanis ko si Jesus. Ano ba kang kabiyan ng Obama? Kaya mapansin ninyo, ito ay paalala din dahil kung wala tayong malalim na kaalaman sa pananampalatayang Katoliko, magiging emosyonal ang harapan. Pero kung merong CFD dito, no, na siguro napansin ito, pwedeng sabihin na pwede bang magtanong dahil sa banat ninyo. At isa sa mga pwedeng itanong ninyo, makakita kayo ng ganito dahil binanatan nila ang doktrina ng simbahang Katoliko, binanatan nila ang Sacred Images, ang Senyor Santo Niño. Pwede ninyong tanungin na ang pattern ng inyong tuligsa ay mula sa doktrina ng simbahang Katoliko hanggang sa mga kaanib na mahihina at yung sinabi ninyong mga makasalanan. Pero tanong, makakita kayo ng ganito, tanongin ninyong mga pastora, tanong, sa pagsisigaw ninyo na makasalanan ang mga kaanib ng simbahang Katoliko, ba't hindi ninyo inaatake una yung nagtatag ng simbahang Katoliko? Yun ang unang dapat niyong itanong. Bakit? Dahil sunod na tanong, kung ang Katoliko ay hindi totoo dahil maraming makasalanan, sino na tao ang nagtatag sa simbahang Katoliko? Gagamit yan ng history. No? At yung history, siguradong gawin nilang history. Baka sasabihin ng mga born again dito mga kapatid, ang nagtatag sa simbahang Katoliko ay walang iba kundi si Constantino. Pwedeng sabihin nila yan. Pwede ding sabihin nila, ang nagtatag sa simbahang Katoliko ay si San Ignacio. Pwede ding sasabihin nila
ng ganyan. Kaya ang follow-up na katanungan dito mga kapatid, so, nang sinabi mo na ang nagtatag sa simbahang Katoliko ay si San Ignacio, ang batayan mo bang ginagamit ay Biblia o history? Abay, sasabihin nila, history. Kaya ang follow-up, kung history ang ginagamit ninyong batayan, tanong, naniniwala ba kayo sa history na nakasulat sa History of the Republic of the Philippines, page 178 na nagsabing the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. This religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Naniniwala ba kayo nito? Oo. Naalala ko kasi, masigasig talaga itong mga anti-Catholic na mangaral, no? Yung ako, si Brad Tata, yung mga kasama ko, galing kami nagbigay ng renewal sa mga lay ministers. At nang pauwi na kami, sakay sa isang bus, nag-usap kami para sa schedule ng Bible seminar. Yung sa likurang bahagi namin, may malaking tao na parang sundalo siya, di namin naka-jacket kasi, nagtanong sa amin, ano ba yung religion ninyo? Sinagot ni Bro Tata Rosal, Katoliko. Yeah, sabi niya, ano po ba yung posisyon ninyo sa Katoliko? Sabi ni Bro Tata Rosal, mga ordinaryo lang pong mga miyembro ng simbahang Katoliko. Nagpakilala siya. Sabi niya, ako po si Pastor Ongos. Sa mga nagsubaybay, hello Pastor Ongos ng nasa bahagi yon ng Pagadian area. Sabi, ako po si Pastor Ongos. Pero ang problema, may kasunod siyang pahayag. Ang kasunod niyang pahayag, sabi niya, alam niyo ba na diyan sa inyong lugar, wala ni isang pastor, wala ni isang pare ang haharap sa amin ng debate? Alam niyo ba yan? Kaya sabi ni Brad Tata Rosal, totoo yan, pastor? Totoo. Kaharap mo ngayon si Brad Wendell. How about kung magawa kayo ng paksa para sa debate? Kaya sabi ni Pastor Ongos, sabi niya sa akin, ikaw ba si Brad Wendell Talibong? Sabi ko, yes, Pastor. Palagi akong nakikinig sa iyo sa radyo. Kaya sabi ko, totoo ba, Pastor, na walang haharap sa inyo na pare ni Esa na makipagdebate? Sabi ni Pastor Ongos, sa totoo lang, Brad, hindi ako miyembro ng debating team. Anong pangalan mo, Pastor? Sabi niya, ayaw kong ibigay yung pangalan ko, baka tatalakayin ninyo sa radyo. Masigasig talaga sila. No? Tulad nito, sa isang pastora, grabe ang pagsisigaw niya gamit ang megapon. Nagsisigawan din dito ang nasa palibot niya. Halos di na marinig ang pahayag ng pastora. Dahil binanatan niya yung mga lasinggero, yun umano, mga makasalanan, yun umano, ang binanatan nila mga kapatid. Yun. Pero, ulitin natin, hindi nila inaatake ang nagtatag ng simbahang Katoliko. Napansin ninyo ang ganitong pattern ng mga anti-Catholic, mga kapatid? Lahat ng mga siktang umaatake sa simbahang Katoliko ay iisa lamang ang kanilang direksyon sa kanilang batikos. Ano? Ang Santo Papa,
ang mga doktrina ng simbahang Katoliko, sagradong imahe, a sign of the cross, pag-antanda ng cross, at iba pa mga doktrina. Ang ilang mga kaanib, kahit na mga kaparian o Santo Papa, na nagkasala, at ang mga kaanib na may mga masasamang bisyo, at mga kaanib na may kahinaan. Yun ang direkta, yun ang pattern nila sa pagtuligsa sa ating pananampalataya. Ngunit, may isang kapansin-pansing katahimikan, mga kapatid. Ano yon? Wala ni isang pastor, ni ministro ng Iglesia ni Cristo, ni leader o founder ng isang sekta, mga kapatid, na hayagang umaatake sa nagtatag sa simbahang Katoliko. Napansin nyo ba yan? Kung totoong mali ang simbahang Katoliko, hindi ba luhika lamang, mga kapatid, na unang puntiryahin nila yung nagtatag ng simbahang Katoliko? Pero ang tanong, bakit hindi nila ginagawa iyon? Bakit? Ang sagot, mga kapatid, simple, ngunit mabigat. Ano yon? Dahil kapag binanggit nila ang nagtatag sa simbahang Katoliko, mapilitan silang buksan ang kasaysayan. Buksan ang kasaysayan. At sa sandaling mabuksan nila ang kasaysayan, mga kapatid, hindi nila lilitaw ang hindi nila kayang pasinungalingan na ang ating Panginoong Jesucristo ang nagtatag sa simbahang Katoliko. San Mateo Kapitulo 16-18. San Mateo 16-18, et ego dico quiato es Petros, et soperham Petram edipicabo iglesiam iam, et poltain perenon praebilabot adversus iam. At sa original Greek Bible, sa Acts chapter 9, anong sabi? 31. Himien on ecclesia Catholis, tis Judayas kay Galalias kay Samarias, erinin ikinin oikomudo mini. Kaya imbis na harapin ang pinagmulan, napansin niyo, umiikot sila, mga kapatid, sa mga isyong panlabas. Ano yung mga isyong panlabas na kanilang inaatake? Ang pagkakamali ng tao, yung kahinaan sa mga miyembro ng simbahang Katoliko, yung personal na kasalanan ng ilang mga kaanib, kahit pa sa Santo Papa o kaya'y sa mga kaparian. At yung kanilang maling pag-unawa o sadyang pagbaluktot sa doktrina ng simbahang Katoliko. Imagine, isinisigaw, hindi totoo ang Senyor Santo Niño. Alam ba nila kung ano yung Senyor Santo Niño? So, ngunit, ang kahinaan, tandaan natin, mga kapatid, ang kahinaan ng mga miyembro ng simbahang Katoliko, kahit pa sa Santo Papa, kahit pa sa kaparian, ay hindi kailan magiging ebidensya laban sa katotohanan na ang iglesyang ito na kanilang tinutuligsa ay iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Ang kasaysayan, lahat. Gloria Encyclopedia, Volume 5, page 106, Catholic Church, Greek Catholicos Universal, term generally applied to the Divine Society, founded by Jesus Christ, and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost, hence often called Roman Catholics. The New Book of Knowledge, Encyclopedia, Volume 16, page 287, the history of the Roman Catholic Church began in an upper Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. This church was founded by Jesus Christ. So ang kasaysayan, ang kasulatan, mga kapatid, ay patuloy sa pag-eral ng simbahan sa loob ng higit 2,000 taon. Ang tahimik, ngunit matibay na patunay. Kaya hindi nila binabanggit ang nagtatag sa simbahang Katoliko. Hindi nila yan. Iniwasan nila yang aatakihin. Ma-Iglesia ni Cristo man, kay Eliseo Soriano man. Napansin niyo ba si Eliseo Soriano? Nung tinanong siya, sino ang nagtatag sa
Iglesia ni Cristo? Abay, ang dali ng sagot. Ang Iglesia ni Cristo ay itinatag ni Felix Manalo, 1914, Punta Santa Ana, Manila. Kung tanungin siya, sino ang nagtatag sa Mormons? Abay, ang daling sagot. Kung tanungin si Eliseo Soriano noon, sino nagtatag sa Islam? Abay, daling sagot. 622, si Muhammad. Pero napansin niyo, nang tinanong nila ni Bro Jando, si Eliseo Soriano noon, sino ang nagtatag sa simbahang Katoliko? Anong sagot niya? Hindi ko alam kung sino ang nagtatag sa simbahang Katoliko. Dahil naitayo yan almost 2,000 years ago. Hindi pa ako ipinanganak. So, ang tanong ay kung hindi ba niya alam o meron ba siyang iniwasan? Yan, di ba? Ayaw lang banggitin. Kaya hindi nila binanggit yung nagtatag sa simbahang Katoliko. Dahil kapag ginawa nila iyon, mga kapatid, habay, guguho ang kanilang tindig. Hindi ang simbahang Katoliko ang mawawasak, kundi ang kanilang sariling salaysay at atake sa pananampalataya ng simbahang Katoliko. So, may isa sa gabi na ito, Tagalog ang nagsabi, Isang usahan pa rin kung tayo nila, matalintayan mga senaryo, isang sa composition, hanggang 18. Ako, ang ginawa na. Muna na ko. Isang usahan pa rin kung tayo nila, matalintayan mga senaryo, isang sa composition, hanggang 18. Ako, ang ginawa na. Kahit anong sayaw daw umano ang gagawin mo, kahit pa anong posisyon, palitaw talaga na masama talaga ang gawain na yan. Kaya nanawagan siya, magbago na kayo at iwanan na ninyo ang kasalanganan. Tanggapin ninyo si Jesus. Well, tunay ngang maganda, napakaganda pakinggan yung paanyaya ng born again na iwanan ang kasalanan, tanggapin ang ating Panginoon Jesucristo, walang duda. Ang pagsisisi, ang pagbabalik loob ay talagang mahalaga yan, mga kapatid. Ngunit, narito ang isang pangunahing tanong na hindi masasagot ng malinaw. Ano yon? Paano mo patunayan na, paano mo tunay na maiwanan yung kasalanan kung ikaw naman ay inaniyayahang sumapi sa siktang itinayo lamang ng tao, di ba? Alam naman natin sa kasaysayan, ang tinatawag na born again Christian ay walang mga sakramento. At wala silang binyag na may apostolikong otoridad. Walang Eucharistia. At higit sa lahat, wala silang sakramento ng kumpisal. Kung saan, aktual na ipinagkaloob ng Diyos ng ating Panginoon Jesucristo ang kapatawaran ng kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kaparian. San Juan Kapitulo 20, versikulo 21-22. So, kung gayon, paano magkaroon ng katiyakan ang kapatawaran ng kasalanan kung puro damdamin at personal na interpretasyon lamang ng pastor ang sundin natin? Bukod dito, mga kapatid, ang kanilang paraan sa pagsamba ay ayon sa sariling kagustuhan ng tao. Depende sa pastor nila, sa uso o sa emosyon ng kanilang kongregasyon. Wala itong matibay na ugat sa tradisyon ng mga apostol. Samantalang sa simbahang Katoliko na iniwan ng karamihan na yumakap sa siktang tatag lamang ng tao, ang pagsamba, mga kapatid, sa loob ng simbahang Katoliko ay hindi ito imbento ng tao. Ito ay isinagawa ayon sa kagustuhan ng Diyos mismo.
na ipinamana ang ipinagmamalaki ng ilang born again. Alam nyo, sa batay sa video, ipinagmamalaki nila mga kapatid na sila raw umano ay nagbago na. Iniwan nila ang paglalasing, iniwan nila ang paninigarilyo, iniwan nila ang besyo at yung mga masamang gawain. Yun ang kanilang ipinagmamalaki. At totoo naman at maganda ang iwanan yung kasalanan. Ngunit ano ang tunay na kabuluhan ng pagbabago mga kapatid kung kapalit sa pagbabago mo ay ang pag-iwan sa tunay na iglesyang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo na ayon mismo sa Biblia at sa kasaysayan, walang iba kundi ang Iglesia Katolika. So, ang moral na pagbabago mga kapatid, ang moral na pagbabago lamang ay hindi sapat kung hiwalay ito sa katotohanan. At yung kaganapan ng pananampalataya sa iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Tandaan natin, maraming tao ang tumigil sa bisyo, kahit hindi mga Kristiyano. May mga Muslim, may mga atheista, may mga Buddhism, pero hindi ibig sabihin mga kapatid na dahil iniwan sila, nasa tamang iglesia na sila. Ang tanong ay, hindi lang, nagbago ba ang asal? Kundi, nasaan ang iglesyang itinatag ng ating Panginoon Jesucristo? Sapat na ba na yayakap ka sa siktang tatag lamang ng tao? Sa simbahan Katoliko, hindi lamang pagbabago ng asal ang makikita mga kapatid, kundi yung radikal na kabanalan. Ang mga taong hindi lang umiwas sa bisyo, kundi ibinigay ang buong buhay sa Diyos mismo. Patunay dito, yung libo-libong mga santo sa loob ng simbahan Katoliko. Sa loob ng mahigit 2,000 taon na ang simbahan Katoliko. Ang mga martir, mga madre, mga pari, mga laiko, mahirap man o mayaman, hari man o reyna, prinsipe man, iba't ibang antas ng buhay, bata man, pero nagiging santo. Sila ay nabuhay ng banal, hindi dahil lumipat sila sa siktang tatag lamang ng tao, kundi dahil nananatili sila sa iglesyang itinatag mismo ng ating Panginoon Jesucristo. Walang iba, kundi ito ang Iglesia Katolika. Hindi kailanman itinuturo ng ating Panginoon Jesucristo na upang magbago ang tao mga kapatid ay kailangan niyang lumikha o kailangan niyang umanib sa bagong sikta na tatag lamang ng tao. Di ba? Anong sabi sa unang Juan 2:18-19? Nandito na ang mga antikristo. Sino itong mga antikristo? Sila ay galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi talaga kasama natin. Yun pala ang mga antikristo mga kapatid. Ano ang antikristo? Revelation chapter 13 verse 18, may palatandaan 666. Tingnan niyo, si San Juan ang nagsulat diyan. Si San Juan ang nagsulat sa unang Juan 2:18-19. Tingnan niyo ang Juan kapitulo 6. Kapitulo 6 versikulo 66. 666 pa rin. Anong mabasa diyan? Yung hindi makatanggap sa ating Panginoon Jesucristo at sa kanyang aral na siya ang tinapay na nagmula sa langit, sila'y lumayo at iniwan si Kristo. Nasa Juan 6:66 yan, 666 pa rin. Ibig sabihin, yung umiwan sa sakramento na Eucharistia at yung tuloy-tuloy na apostolikong pamamana, mga kapatid. Aba, may babala. Yun daw ay mga antikristo. Ang born again na sikta, siktang tatag lamang ng tao kung tingnan natin ang kasaysayan.
walang sakramento, walang sakramental, walang Eucharistia. At ang kanilang selebrasyon, ang kanilang pagsamba ay depende lang sa pastor nila. Di ba? Kaya malinaw ang punto dito, mga mahal na kapatid. Hindi mo kailangang iwanan ang simbahang Katoliko para magbago at para maging banal. Dahil sa simbahang Katoliko, ang dami ng banal, ang dami ng mga santo na sila'y nagiging bayani ng ating pananampalataya. At ang kabanalan ay hindi yan nagsimula sa deklarasyon, sa kanonisisyon. Nagsimula yan habang buhay pa tayo. Bawat isa sa atin tinatawag para sa kabanalan. Unang Pedro 1:16. So, sa Katolisismo mismo, nariyan ang tunay na biyaya ng Diyos, mga kapatid. Ang mga sakramento, ang mga patunay ng kabanalan ng mga santo, ang patunay na pagbabago ay hindi paglayo sa iglesyang itinatag ng ating Panginoon Kristo, kundi ang pananatili at paglago sa loob ng iglesyang tatag ng ating Panginoon Kristo. Isabuhay ang ating pananampalataya. Ipanalangin natin ang ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya, lalo na sa mga born again, dahil parang naniniwala sila na yung siktang inaniban nila ay totoo at nabulag sila sa katotohanan na yon ay tatag lamang ng tao. Kaya anong sabi ng ating Panginoon Jesucristo sa Juan 17:17, Sanctifica eios en veritate, sermo tuos veritas est. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, ito yung lingkod, Brother Wendell Talibong. Bye-bye. At yun po ang mga pangyayaring naganap sa Sinulog, no? So maraming tao, maraming mga protestanteng nagpapakita ng kanilang kawalang hiyaan sa gitna ng ating celebration. Nawa, sa susunod na Sinulog, yung mga Catholic faith defenders naman ay kumalat naman sa buong Sinulog Festival para kung sakali makakita ng ng mga protestante, dibatihin nyo. Yun lang naman ang tanging paraan para maitaboy silang lahat. Pag iyan dinibati mo, aalis yan. Ilabas nyo sa Sinulog Festival. Kailangan sana sa susunod yung ating mga kasama CFD ikutin yung buong Sinulog Festival para debatihin yung mga protestanteng yan. At tiyak aalis ang mga yan. Maya-maya konti pagbalik, ando naman ang mga CFD pa rin. Aalis naman ulit sila kasi didebatiin na naman ulit ng mga CFD. Sana ganoon ang mangyari sa susunod na taon. The Boss John Alabado, sasabi po sa inyo, maraming salamat po and bye-bye.